Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda o geriatric care. Kung kayo po ay higit sa 60 anyos na at nararamdaman ninyong tila bigla na lang nawala ang inyong lakas, hindi na tulad ng dati ang inyong kakayahan sa kwarto, at nagsisimula na kayong mag-isip kung ang inyong pinakamagagandang araw ay tuluyan ng lumipas, nais kong pakinggan ninyo akong mabuti. Ang ibabahagi ko sa inyo ay maaaring makagulat, ngunit maaari rin nitong baguhin ang lahat para sa inyo. Isipin ninyo kung ang susi sa pagpapanumbalik ng inyong enerhiya, pagpapaningas ng inyong sigla, at pagbabalik ng daloy ng dugo at pagganap sa sexual na aspeto na matagal nyo nang hindi nararamdaman ay wala sa isang tableta o pulbos, kundi nasa 3 simpleng uri ng money o mga ordinaryong money lang na mahahanap ninyo sa anumang grocery store. Ang mga natural na pagkaing ito ay may taglay na kapangyarihan na direktang tulungan ang mga sistema ng katawan na pinababagal ng pagtanda. Sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang mga kalalakihang tulad ninyo na maibalik ang kanilang lakas, kumpiyansa, at pakiramdam ng pagiging tunay na lalaki. Hayaan ninyong sabihin ko ito sa inyo ngayon, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ito ay nangangahulugang pagiging mas matalino sa kung paano ninyo pinalalakas ang inyong katawan. Karamihan sa mga kalalakihan ay walang ideya na ang 3 partikular na money na ito ay maaaring suportahan ang mas mahusay na sirkulasyon, mas matitigas na paninigas, at mas malakas na antas ng hormone. Nagagawa ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa natural na biyolohiya ng inyong katawan, hindi sa paglaban dito. Sa artikulong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ito gumagana, bakit mas nagiging epektibo ang mga ito kapag sabay-sabay kinain, at ang numero 1 pagkakamali na ginagawa ng mga nakatatandang lalaki na sumisira sa kanilang sariling tagumpay. Tatalakayin din natin ang isang simpleng pang-araw-araw na gawain na maaaring makatulong sa inyo na maramdamang muli ang tunay na kayo at sa mabilis na paraan. Bago tayo magpatuloy, kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang impormasyong ito, hinihikayat ko kayong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Ang aking layunin ay matulungan ang mas maraming kalalakihan hanggat maaari na maging mas malakas, mas masigla, at mas may tiwala sa sarili sa bawat araw. Mahalaga po ang inyong puna, kaya't huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay nakakatulong sa akin na maunawaan kung ano talaga ang sumusuporta sa inyong kalusugan at sigla. Ngayon, simulan na natin sa unang makapangyarihang money na hindi dapat balewalain ng sinumang lalaking higit sa 60. Ito ay may mahalagang papel sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo, pagpapalakas ng sirkulasyon, at paglalatag ng pundasyon para sa mas matatag at mas pangmatagalang pagganap. Pag-usapan natin ang mani na karapat-dapat tawaging ang hari ng sirkulasyon. Unang money walnuts, ang hari ng sirkulasyon. Hindi ko malilimutan ang isang pasyente ko, si Mang Tomas, isang 28 taong gulang na lalaki na pumasok sa aking opisina na tila lubos na talunan. Sabi niya, "Dok, parang hindi na tumutugon ang katawan ko. Gusto kong makasama ang asawa ko
pero hindi na gumagana ang mga bagay-bagay tulad ng dati. Mas madalas kong naririnig ang mga kwentong tulad ng kay Mang Tomas kaysa sa inaakala ninyo. At sa kanyang kaso, tulad ng marami pang iba, ang issue ay hindi ang kakulangan ng pagnanasa, ito ay kakulangan sa daloy ng dugo. Ito ang dahilan kung bakit ang pinakaunang money na kailangan nating talakayin ay ang simpleng walnut. Maaaring hindi ito mukhang espesyal, ngunit isa ito sa pinakamakapangyarihang pagkain na maaari ninyong kainin para suportahan ang malusog na sirkulasyon. At kung hindi malakas ang inyong sirkulasyon, lahat ng iba pa ay nagsisimulang bumagsak. Ang paninigas, enerhiya, linaw ng isip, lahat ay nagsisimula at nagtatapos sa daloy ng dugo. Ang walnuts ay puno ng L-arginine, isang amino acid na ginagamit ng inyong katawan para makagawa ng nitric oxide. Isipin ninyo na ang nitric oxide ay ang sikretong sangkap na nagsasabi sa inyong mga daluyan ng dugo na mag-relax at bumuka na, nagpapahintulot sa dugo na mas malayang dumaloy. Noong kayo ay mas bata pa, sapat ang produksyon nito ng inyong katawan. Ngunit pagkatapos ng edad 60, maaaring bumaba ng malaki ang mga antas na iyon. Dito pumapasok ang walnuts. Tinutulungan nitong ibalik ang natural na paggana na iyon na pinananatiling bukas, nababanat at tumutugon ang inyong mga daluyan ng dugo. Mayaman din ito sa omega-3 fatty acids na napakaganda para sa pagbabawas ng pamamaga at pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan ng puso, dalawang bagay na talagang mahalaga para sa sinumang lalaking nagnanais na gumanap sa kanyang pinakamahusay na antas. May mga lalaki nang nagsabi sa akin na matapos magdagdag lamang ng isang maliit na dakok ng walnuts sa kanilang gabi-gabi, bumalik ang kanilang lakas sa loob lamang ng ilang linggo. Nagsimula silang gumising na may mas magandang paninigas sa umaga, mas alerto sa buong araw, at nagkaroon pa ng mas maraming sigla. Hindi ito isang himala. Ito ay biyolohiya lamang na gumagana sa paraang nararapat kapag binigyan mo ito ng tamang suporta. At ang maganda rito, ang walnuts ay madaling hanapin at isama sa inyong buhay. Walang tableta, walang reseta, isang natural na kasangkapan lamang na kinikilala na at alam gamitin ng inyong katawan. Kaya kung kayo ay nakakaramdam ng panghihina, kung ang inyong paninigas ay hindi nakasintigas ng gusto ninyo, o kung ang inyong pangkalahatang gana ay parang nauubusan na, ang isang simpleng pagbabagong ito ay maaaring maging unang hakbang sa pagbabago ng lahat. Ngunit ang walnuts ay isang bahagi lamang ng equation. Ang susunod na money na ating tatalakayin ay hindi lamang sumusuporta sa daloy ng dugo. Direkta nitong pinapalakas ang tigas at tibay ng paninigas sa paraang napatunayan na sa mga klinikal na pag-aaral. Hindi ninyo gugustuhing makaligtaan ito. Ikalawang manifestasyos, ang pampatigas ng pagkalalaki. Ilang taon na ang nakalilipas, mayroon akong pasyente na nagngangalang Ricardo. Siya ay 72, nasa mabuting kalusugan, ngunit tahimik na nadidismaya. Parang nandoon ako sa isip, sabi niya sa akin, pero sa pisikal hindi sumasabay ang katawan ko. Sinubukan na niya ang mga tableta, ngunit nagdulot ito sa kanya ng pakiramdam na kakaiba
nahihilo, namumula, at sa totoo lang, nahihiya. Ang gusto niya ay isang natural na solusyon, isang bagay na gagana, kasama ng kanyang katawan, hindi laban dito. Doon ko ipinakilala sa kanya ang pistachios. Karamihan sa mga tao ay iniisip ang pistachios bilang isang masarap na merienda lamang, ngunit ang hindi nila alam ay ang maliliit na berdeng mani na ito ay isa sa iilang pagkain na napatunayan sa klinikal na paraan na nagpapabuti ng erectile function ng natural. Sa katunayan, isang kahangahangang pag-aaral mula sa Turkey ang natuklasan na ang mga lalaking nagdagdag ng pistachios sa kanilang pang-araw-araw na dieta sa loob lamang ng 3 linggo ay nakaranas ng makabuluhang pagbuti sa tigas ng paninigas tagal at pangkalahatang kasiyahan sa pakikipagtalik. Walang mga gamot o daya na kasama tunay na pagkain lamang na may tunay na epekto. Tulad ng walnuts, ang pistachios ay mayaman sa arginine na tumutulong sa katawan na pataasin ang produksyon ng nitric oxide. Nangangahulugan iyon ng mas mahusay na daloy ng dugo, lalo na sa mga lugar kung saan ninyo ito pinakakailangan. Ngunit ang nagpapaiba sa pistachios ay ang natatanging kombinasyon nito ng mga antioxidant, malusog na taba at plant sterols. Ang mga sustansyang ito ay nagtutulungan upang suportahan ang kalusugan ng mga ugat, bawasan ang pamamaga, at kahit na makatulong na mapababa ang antas ng masamang kolesterol. Ang lahat ng ito ay nagreresulta sa isang bagay, mas mahusay na pagganap na may mas maraming kumpiyansa at mas kaunting pagkadismaya. Nang magdagdag si Ricardo ng isang maliit na dakok ng pistachios sa kanyang araw karaniwan, ay pagkatapos ng tanghalian, nagsimula siyang makapansin ng mga pagbabago sa loob ng 2 linggo. Iniulat niya ang mas matitigas na paninigas sa umaga, mas kusang pagnanasa, at higit sa lahat, isang pakiramdam na sa wakas ay tumutugon na muli ang kanyang katawan. Sinabi niya sa akin, "Para bang may nag-click ulit. Bumukas lang ulit ang sistema ko." Kung kayo ay nakakaramdam na tila hindi na kayo konektado sa inyong pisikal na sarili, o kung ang pagkabalisa sa pagganap ay nagsimula ng pumasok sa eksena, ang pistachios ay maaaring ang tahimik at makapangyarihang solusyon na matagal nyo nang hinahanap. Madali itong mabili, madaling hanapin, at nakakagulat na epektibo. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may isa pang mani na hindi lamang tumutulong sa daloy ng dugo o sa tigas ng paninigas, kundi aktwal na sumusuporta sa inyong mga antas ng hormone mula sa loob? Ito ay isang game changer para sa testosterone, enerhiya, at maging sa kalusugan ng prostate. Ang susunod na ito ay maaaring ang pinakamahalaga sa lahat. Ikatlong, mani Brazil nuts, ang tagapagpanumbalik ng hormone. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo si Gardo. Siya ay saksisik, matalas ang isip, aktibo, at mahal na mahal pa rin ang kanyang asawa. Ngunit mayroon siyang kakaibang nararamdaman. "Hindi ko na maramdaman ang sarili ko," sabi niya sa akin. "Wala na akong lakas, hindi na ako gaanong interesado sa pakikipagtalik. Para bang bumabagal ang katawan ko kahit sinusubukan kong labanan ito." Ginagawa niya ang lahat ng tamang bagay, naglalakad araw-araw, at kumakain ng malinis, ngunit may isang bagay na mas malalim ang wala sa balanse.
Doon ko siya tinanong tungkol sa kanyang pagkonsumo ng selenium. Tumingin siya sa akin, nalilito. Tulad ng karamihan sa mga lalaki, hindi pa niya narinig ito. Dito pumapasok ang Brazil nuts. Hindi ito ang inyong pang-araw-araw na merienda. Ang Brazil nuts ay punong-puno ng selenium, isa sa pinakamakapangyarihan ngunit hindi napapansing mineral para sa kalusugan ng mga lalaki. 1 o 2 piraso lamang ng mani na ito sa isang araw ay maaaring lubos na suportahan ang produksyon ng testosterone, pagbutihin ang kalusugan ng semilya, at kahit na makatulong na protektahan ang prostate. Ang problema ay ang selenium ay hindi isang bagay na kayang gawin ng inyong katawan ng mag-isa. Ito ay lubos na nakadepende sa kung ano ang inyong kinakain. At habang tumatanda kayo, mas nagiging kritikal na tiyakin na nakakakuha kayo ng sapat nito. Nang magsimulang kumain si Gardo ng isang Brazil nut, tuwing umaga nagsimulang magbago ang mga bagay. Mabagal sa simula, mas magandang kalooban, mas kaunting brain fog, kaunting dagdag na gana. Ngunit sa pagtatapos ng unang buwan, may napansin siyang iba pa. Bumalik na ang kanyang libido. Hindi niya ito pinipilit. Natural ang pakiramdam na parang naghihintay lang ang kanyang katawan ng pahintulot na maramdamang muli ang pagiging lalaki. Ang kagandahan ng Brazil nuts ay ang pagiging simple nito. Hindi ninyo kailangang kumain ng sandakot. Sa katunayan, ang sobrang selenium ay maaaring makasama. Ngunit ang isang pirasong iyon sa isang araw ay nagiging isang uri ng hormonal na siguro na tumutulong na mapanatili sa ayos ang inyong testosterone, matatag ang inyong enerhiya, at handa ang inyong pagganap. Kung nararamdaman ninyo ang inyong tila kumukupas na ang inyong sigla, na pagod kayo ng walang dahilan o wala na lang talaga ang inyong pagnanasa, ang isang mani na ito ay maaaring ang tahimik na pag-reset na hinihintay ng inyong katawan. Ngayon, ano ang mangyayari kapag pinagsama ninyo ang lahat ng 3 mani na ito, walnuts, pistachios, at Brazil nuts, sa isang simpleng pang-araw-araw na gawain? Ang sagot ay maaaring makagulat sa inyo dahil hindi lang ito tungkol sa mga individual na sustansya. Sila ay nagtutulungan sa paraang nagpapalakas lalo ng kanilang mga benepisyo. Alamin natin kung bakit mas mahalaga ang kombinasyong iyon kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga lalaki. Bakit mas epektibo ang 3 mani na ito? Kapag magkakasama isang bagay, ang natutunan ko pagkatapos ng mga dekada ng pagtatrabaho sa mga kalalakihan, ang katawan ay hindi gumagaling ng mag-isa. Ito ay lumalago sa synergy sa tamang mga piraso na nagtutulungan, hindi lang hiwa-hiwalay. At iyan mismo ang nangyayari kapag isinama ninyo ang walnuts, pistachios at Brazil nuts sa isang pang-araw-araw na gawain. Bawat mani ay nag-aalok ng hindi kapani-paniwalang mga benepisyo. Ngunit kapag pinagsama, may ginagawa silang kahanga-hanga, sinusuportahan at pinalalakas nila ang isa't isa sa paraang tunay na mararamdaman ng inyong katawan. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang kwento na laging nananatili sa akin. Isang pasyente na nagngangalang Danilo 71 ay sinubukan na ang bawat isa sa mga mani na ito sa iba't ibang pagkakataon sa paglipas ng mga taon, ngunit hindi gaanong tuloy-tuloy. Kumakain siya ng pistachios ng ilang panahon pagkatapos ay nakakalimutan na.
Pagkaraan ng ilang buwan, makakabasa siya ng isang artikulo tungkol sa walnuts at susubukan iyon. Palaging pabago-bago. Lumapit siya sa akin at sinabing, Doc, parang nasubukan ko na lahat ng ito, pero wala pa rin akong nararamdamang pagkakaiba. Kaya hiniling ko sa kanya na subukan ang isang bagay na bago. Hiniling ko sa kanya na hindi lang kainin ang mga mani, kundi mag-commit na kainin ang lahat ng 3 ng sabay-sabay araw-araw sa loob ng 21 araw. Ang nangyari, pagkatapos ng 3 linggong iyon, ay hindi ka panipaniwala. Bumalik si Danilo sa aking opisina at sinabing, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero mas may lakas ako sa umaga, mas magaan ang pakiramdam ko, at napansin ng asawa ko na mas present ako. Tumatak sa akin ang huling salitang iyon, presence, o pagiging naroroon. Dahil iyon ang ibinibigay sa inyo ng kombinasyong ito. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na pagpapabuti. Ito ay tungkol sa isang panibagong pakiramdam ng pagiging ganap na buhay at nakikibahagi muli sa sarili ninyong katawan. Isipin ninyo ito ng ganito, ang walnut ay sumusuporta sa inyong pangkalahatang taloy ng dugo, binubuksan ang mga daanan na nagpapanatiling malakas sa inyong puso, utak at paninigas. Ang pistachio ay nagpapatibay sa pundasyong iyon, direktang nagpapabuti sa kalidad at tibay ng paninigas. At ang Brazil nut ay tahimik na gumagana sa likod, ipinapanumbalik ang inyong makina ng hormone at binibigyan kayo ng mahalagang kalamangan mula sa loob. Ito ay isang kumpletong diskarte na sumasaklaw sa 3 pinakakaraniwang hamon na kinakaharap ng mga lalaki pagkatapos ng asymptom, sirkulasyon, pagganap at gana. At ang pinakamagandang bahagi, hindi ito nangangailangan ng malaking pagbabago sa inyong buhay. Ito ay isang 5 minutong pang-araw-araw na gawi na may malakas at pangmatagalang resulta. Ngunit siyempre, kahit ang pinakamagandang plano ay maaaring masabotahe ng isang karaniwang pagkakamali. Ito ay isang bagay na madalas kong nakikita at maaari nitong tahimik na kanselahin ang lahat ng inyong pag-unlad ng hindi ninyo namamalayan. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ito at kung paano ito maiiwasan. Ang number 1 pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga lalaki. Ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng aking trabaho ay hindi ang pag-diagnose ng isang problemang medikal. Ito ay ang pagtulong sa mga lalaki na makita na sila ay tahimik at dahan-dahang sumusuko na sa kanilang sarili. Hindi ito nangyayari sa isang dramatikong paraan, hindi biglaan. Nagsisimula ito sa isang kibit-balikat. Kaunting bawas sa lakas. Kaunting bawas sa gana. Siguro, ilang alanganing sandali sa silid tulugan. At sa halip na magtanong na bakit o maghanap ng tunay na mga solusyon, karamihan sa mga lalaki ay binabalewala ito gamit ang parehong gasgas na dahilan. Siguro bahagi na talaga ito ng pagtanda. Ang pananaw na iyan, ang tahimik na pagtanggap na iyon, ang nag-iisang pinakamalaking pagkakamali na nakikita ko. Hindi ang ginagawa ng inyong katawan ang pinakamasakit sa inyo. Ito ay kung ano ang hindi na ninyo ginagawang tugon. Ang paghihintay, pagwawalang bahala, at pag-aakala na walang maaaring magbago iyan, ang dahan-dahang nagnanakaw ng inyong sigla
hindi ang edad mismo. Naalala ko ang pakikipag-usap sa isang lalaki na nagngangalang Ben. Siya ay 69, retirado at puno pa rin ng buhay at katatawanan. Ngunit may bigat sa kanyang boses nang sinabi niyang, "Inisip ko na lang na ito na ang bago kong normal." Nadurog ang puso ko dahil alam kong hindi iyon totoo. Hindi kailangan ni Ben ng himala. Hindi niya kailangang ibalik ang orasan ng 30 taon. Kailangan lang niya ng maliit na pagbabago sa kung paano niya tinutugunan ang kanyang kalusugan, isang kahandaan na itigil ang pagsusulat sa kanyang sarili bilang tapos na. Kaya hinikayat ko siyang gawin ang isang simpleng bagay, magsimula lang. Magsimula sa mga mani. Magsimulang maglakad muli. Magsimulang maniwala na posible pa rin ang pag-unlad. At sa loob ng ilang linggo, ang lalaking inakalang kumukupas na ay nagsimulang maramdaman muli ang kanyang sarili, mas matalas, mas buhay, at malalim na konektado muli sa kanyang sariling katawan. Ang pagkakamali ay wala sa pagtanda. Ang pagkakamali ay nasa pag-aakala na ang pagtanda ay nangangahulugang pagsuko. Hindi po. Hindi kung mananatili kayong mausisa kumikilos at binibigyan ang inyong katawan ng kailangan nito upang gumana sa paraang idinisenyo ito. At iyan ang nagdadala sa atin sa huli at pinakapraktikal na bahagi ng paglalakbay na ito, ang pagsasalin ng lahat ng inyong natutunan sa isang simple at napapanatiling pang-araw-araw na gawi. Walang kalituhan, walang hulaan, isang malinaw na landas lamang na maaari ninyong sundan araw-araw upang maging mas malakas, mas masigla at ganap na buhay muli. Sabay nating lakbayin ito. Ang inyong pang-araw-araw na gawi para sa sigla, napakaraming lalaki na ang lumapit sa akin na nalulula sa lahat ng payo sa kalusugan na naririyan. Mayroon silang mga suplemento na nakasalansan sa kanilang mga kusina, mga librong kalahati lang nabasa at magkakasalungat na payo mula sa mga kaibigan doktor at internet na lahat ay humihila sa kanila sa iba't ibang direksyon. Lagi kong sinasabi sa kanila ang parehong bagay. Ang pangmatagalang pagbabago ay hindi nagmumula sa paggawa ng mas marami. Ito ay nagmumula sa paggawa ng mga tamang bagay ng tuloy-tuloy. Yan ang dahilan kung bakit idinisenyo ko ang pang-araw-araw na gawain na ito upang maging simple kayang panindigan at lubos na epektibo. Hindi ito nangangailangan ng gym membership, isang komplikadong plano sa pagkain o isang dosenang iba't ibang tableta. Nangangailangan lamang ito ng ilang sinasadyang mga pagpipilian na ginagawa araw-araw na nagtutulungan upang muling buuin ang sinubok sirain ng edad. Heto po ang aking inirekomenda. Simulan ang inyong umaga sa isang Brazil nut. Isa lang po. Maliit ito, madaling tandaan at naghahatid ng makapangyarihang dosis ng selenium upang suportahan ang inyong testosterone at protektahan ang inyong prostate. Marami sa aking mga pasyente ang naglalagay ng isang maliit na garapon sa kanilang banyo at kumakain ng isa pagkatapos mismo magsipilyo. Walang dahilan, walang kalimutan. Sa tanghali, kumuha ng isang dakok ng pistachios na walang asin. Ito ay lalong nakakatulong kung nararamdaman ninyo ang pagbaba ng enerhiya sa hapon. Makakatulong itong patatagin ang inyong asukal sa dugo, pagbutihin ang sirkulasyon
at bigyan ang inyong katawan ng mga sustansyang kailangan nito upang palakasin ang tigas at tibay ng paninigas. Dagdag pa ito ay isang mahusay at nakakabusog na merienda. Sa gabi, mga 1 oras bago matulog, kumuha ng isang maliit na dakok ng walnuts. Hindi lamang nito sinusuportahan ang daloy ng dugo at pag-aayos sa magdamag, ngunit nakakatulong din itong pakalmahin ang pamamaga at ihanda ang inyong katawan para sa isang gabi ng pahinga at paggaling. Isipin ninyo ito bilang pagbibigay ng gatong na kailangan ng inyong katawan upang muling magtayo habang kayo ay natutulog. Iyon lang, 3 maliliit na hakbang na inuulit araw-araw. At gayunpaman, nakita ko na ang mga simpleng pagpipiliang ito ay radikal na nagbago sa buhay ng mga lalaking inakalang matagal nang lumipas ang kanilang pinakamagagandang araw. Nabawi nila ang kanilang lakas, kanilang kumpiyansa, at kanilang pagiging malapit sa kanilang mga mahal sa buhay, hindi sa pamamagitan ng paghahabol sa isang imposibleng ideal ng pagiging perpekto, kundi sa pamamagitan ng paggalang sa kanilang katawan gamit ang tamang gatong sa tamang oras. Isang huling salita mula kay Dr. Reyes. Kung umabot po kayo hanggang dito, nais kong maglaan ng isang sandali upang kausapin kayo ng direkta, hindi bilang isang doktor sa likod ng isang mesa, kundi bilang isang taong nakinig sa daan-daang kalalakihang tulad ninyo. Mga lalaking naramdaman na nawawala ang kanilang lakas, kumukupas ang kanilang enerhiya, at tahimik na lumilipas ang kanilang kumpiyansa. Mga lalaking nagmahal ng malalim, nagtrabaho ng husto at nag-alaga sa iba, para lang biglang matagpuan ang kanilang sarili na nagtatanong, paano naman ako? Saan ako napunta? Ang tanong na iyan ay mas karaniwan kaysa sa iniisip ninyo, at hindi po ito senyales ng kahinaan. Ito ay isang senyales na nagmamalasakit pa rin kayo. Isang senyales na nais ninyo pa ring maramdamang buhay, nais at malakas. At ang totoo po kaya ninyo, natutunan na ninyo ngayon ang tungkol sa 3 simple at makapangyarihang pagkain walnuts para buksan ang daloy ng inyong dugo, pistachios, para ibalik ang lakas sa inyong pagganap, at Brazil nuts para tahimik na ibalik ang balanse ng inyong mga hormone. Hiwa-hiwalay bawat isa ay maaaring gumawa ng pagkakaiba, ngunit magkakasama sila ay gumagana ng may pagkakatugma upang suportahan ang inyong puso, inyong mga hormone at inyong pagkalalaki. Hindi po ito pagmamalabis. Ito ay biyolohiya. Ito ay kung paano gumagana ang katawan kapag itinigil natin ang paglaban dito at sinimulan itong bigyan ng gatong sa paraang nilalayon ng kalikasan. Isang mahalagang aral sa buhay. Ang pinakamahalagang aral na nais kong iwan sa inyo ay ito. Ang kalusugan ay hindi isang destinasyon na mararating. Ito ay isang paglalakbay na nangangailangan ng araw-araw na pag-aalaga. Huwag hayaang tukuyin ng mga taon sa kalendaryo kung ano ang posible para sa inyo. Ang kalusugan ninyo ang pinakadakilang yaman na inyong aangkinin, at ang maliliit at tuloy-tuloy na pagpili na ginagawa ninyo ngayon ay ang mga binhi ng sigla na inyong tatamasahin bukas. Hindi pa huli ang lahat para simulan ang pag-aalaga sa lalaking nasa salamin. Sulit po siya sa pagsisikap. Ang tunay na pagbabago
ay hindi lamang sa kung ano ang pisikal ninyong nararamdaman. Ito ay sa kung paano ninyo muling dinadala ang inyong sarili, mas tuwid, mas nakikibahagi, mas konektado sa mga taong mahal ninyo. Nakita ko na itong mangyari ng napakaraming beses para pagdudahan ito. Kaya ang aking paalam na mensahe sa inyo ay ito, maniwala kayo sa kakayahan ng inyong katawan na bumuti. Magsimula sa maliliit na hakbang at maging mapagpasensya sa inyong sarili. Panawagan sa pagkilos. Kung nakatulong sa inyo ang artikulong ito sa anumang paraan, kung nagbigay ito sa inyo ng pag-asa, kalinawan o paalala lamang na mahalaga pa rin ang inyong kalusugan, lubos ko pong pasasalamatan kung maglalaan kayo ng sandali para ibahagi ito. Hindi ninyo alam kung kaninong buhay ang maaari ninyong baguhin sa simpleng pagpasa nito sa isang kaibigan, kapatid o ama. Gusto ko rin pong marinig ang inyong saloobin. Pakiusap mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Sabihin ninyo sa akin kung ano ang pinakatumatak sa inyo, kung ano ang susubukan ninyo, o kahit i-type lang ang sisimulan ko na ngayon para malaman kong ginagawa ninyo ang unang mahalagang hakbang na iyon. Ang inyong boses at ang inyong paglalakbay ay mahalaga. Kung nais ninyo ng mas marami pang payong tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para lagi kayong updated. Salamat po sa inyong oras at sa paniniwala sa inyong sarili para kumilos. Maging malusog po kayo at manatiling malakas.